Official Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan, mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sa Webes, Hulyo 10, 2025. Kung inyong tagbalita, JP Harvas kagkaroon sa aton mga headlines. Ilongga CPA lawyer kag anay OIC sa Department of Energy nga si Sharon Garin, bag-ong Energy Secretary. Task Force Voltahe liwat nga gin-activate sang Iloilo City Government. Iloilo Business Park gindeklara nga Iloilo City Center for Arts and Culture paagi sa EO21 nga ginpapalaog ni Mayor Raisa Torreñas. SSS Iloilo Central ginpanglagas ang mga delinquent employer sa city proper. Kag SRA maghiwat sang specialized training sa Bacolod City tuhoy sa RSSI prevention. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Kagaron sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilongga CPA lawyer nga si Sharon Garin, bag-o nga tiglikom sang Department of Energy. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginapoint ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilongga nga si Sharon Garin bilang bagong nga tiglikom sang Department of Energy. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, si Garin ang may mapagod nga background sa energy policy kag legislation para sa pagdusok sang accessible, reliable kag sustainable nga enerhiya para sa mga Pilipino. Antes ini nagpungko si Garin bilang officer in charge sa Department of Energy, talos kay anay Energy Secretary Rafael Lutilla, kay ginapoint ng mga intiglikom sa Department of Environment and Natural Resources. Si Garin nga isa ka anay mamalida sa Kamara ang nagpangalagad bilang Energy Undersecretary sa unang kabahin sang Marcos Administration. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Task Force Voltahe liwat na gin-activate sang Iloilo City Government. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Liwat na inactivate sa Iloilo City Government ang Task Force Voltahe agad mapasangkad pa ang kampanya batok sa illegal connection sa linya sang kuryente. Pinaagi sa kinpapanawag ng Executive Order 15 ni Iloilo City Mayor Raisa Torreñas gin-reorganize ang Task Force Voltahe agad magbantay sa illegal electrical connections. Hindi malipod suno kay Mayor Raisa. Madamo sang insidente sang sunog nga nagluntad sa syudad sang Iloilo sa diin illegal na koneksyon na nangin kabangdanan, bagay nga kinahanglan matap na agad maproteksyonan ang kabuhi kag propiedad. Lakip man sa matap na ang illegal na paggamit sang kuryente halin sa street lights, public schools, gymnasiums, plaza, kag mga merkado nga ginabayaran sang city government. Paandam sa alkalde nga mahimo kasuhan ang mga nagapangawat kuryente base sa RA 7832
o kung Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga presidente sa sidewalk kag ambulance vendor sa syudad ang insapon ni Mayor Raisa Treñas. Nakigunanon ang alkalde kaupo ng mga presidente sa asosasyon sa mga ambulance kag sidewalk vendors sa syudad sa Iloilo. Inyagon istoryahan ang sistema sa ilang pagbaligya sa ilang mga area. Kaupon man ang Public Order and Safety Management Office kung POSMO, gimplastar sa mga vendors sa mga guidelines nga natala na ipatuman agud nga mapabili ng kasulhayan sa ilang area kag balikawan ang pagginutok. Suno sa alkalde, importante ang paghimo sang win-win solution agud mapabilin ang katawhayan sang sidewalk kag mapabilin man ang ila pangabuyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Business Park gindeklara nga Iloilo City Center for Arts and Culture paagi sa EO21 nga ginpapanaog ni Mayor Raisa Treñas. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang pagkilala sa padayon nga kontribusyon sang Mega World sa pagpasanyog sang kultura, arte kag heritage diri sa syudad sang Iloilo, paagi sa ginpapanaog nga EO21 ni Mayor Raisa Treñas gindeklara ang Iloilo Business Park bilang Iloilo City Center for Arts and Culture. Sa IBP, makita man ang Iloilo Museum of Contemporary Art o kung Ilomoca, ang una nga modern art museum sa Visayas. Yara man ang Emperador Branding Museum, na pinakauna nga branding museum sa pungsod kag sa Iloilo Convention Center man. Ginahiwat ang dalagko ng mga national kag international events kag makabig nga isa man ka landmark sang cultural development sa syudad sang IBP. Ang pagdeklara sa Iloilo Business Park bilang Center for Culture and Arts sang syudad, patimaan lang suno kay Mayor Treñas, ang Iloilo City nagasuporta, nagapabaskog kag nagainganyo sa pag-uswag sang creative industries kag cultural identity sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SSS Iloilo Central ginpanglagas ang mga delinquent employer sa city proper. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlagas ang Social Security System Iloilo Central ang mga delinquent employers sa Iloilo City proper sa ginkasangaran after contribution evaders o CONRACE para sa bulan sang Hulyo, ginpadulungan kag ginserbihan sang notice of violation sang SSS ang 7 ka employer sa city proper. 6 bangod sang non-registration samtang 1 ka establishment ang ginhatagan notice bangod wala nakarimit sang kontribusyon klaro nga paglapas sa SSS Act of 2018. Ang raise kabahin sa mas ginpasangkad nga kampanya kontra sa mga employer nga nagalapas sang lahi. Suno kay Mr. Angelo Blancaver, Vice President sa Visayas West 2 Division sang SSS, ang raise pahanumdum sa mga employer ukon sa mga establishment sang ilang mga responsibilidad sa ilang mga empleyado nga hulugan ang ila SSS contribution kag irehistro ang ila negosyo sa Social Security System. Duga nga pahayag sang Vice Presidente kaduha ka beses nagahiwat sang raise ang SSS sa Iloilo kada bulan agud masiguro nga ginaaksyonan ang mga biolasyon sa mga employer. Bilang palaso ginhatagan ng mga delinquent employer sang 15 ka adlaw agud magpakig-angot kag magsettle sa SSS. Kung mapaslawan nga magsunod ang employer, idangop ini sa Legal Division sa SSS para sa nagakaigo nga legal nga aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mamumugon ginahiyo nga mas temprano nga magkuha sang SSS number. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagapahanumdum ang social security system sa mga mamumugon ilabi na ang mga bag-o sulod sa trabaho nga magkuha sang SSS numbers sang mas temprano agon makabaton sa mga proteksyon kag benepisyo sa tion sang kinahanglanon. Suno kay Visayas West 2 Division Vice President Angelo Blancaver, hindi na dapat ulaton pa sa mga mamumugon ang emerhensya antes makita ang importansya sang social security protection. Ginhatagan emphasis ni Blancaver nga ang SSS membership nagahatag sang proteksyon kag benepisyo pananglit nga ang mamumugon magmasakit, magbusong, magretiro o kung madulaan sang trabaho. Ginhingyo man sang Vice Presidente ang mga empleyado nga hindi makulbaan nga mag-report kung sila biktima sa mga abusado nga employer nga wala nagparehistro sang negosyo kag nagarimit sang kontribusyon sa SSS. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, SRA magahiwat sang specialized training sa Bacolod City tuhoy sa RSSI prevention. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natala na maghiwat sa specialized training ng Sugar Regulatory Administration ng SRA sa Bacolod City para pakigbatuan ang paglaptas ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI sa Negros Region. Ang paghanas nga hiwaton sa Hulyo 14, nagatuyo nga mahatagan ang mga tagpasakop sang nagaigo nga hibalo kag ikasangkol sa temprano nga pagdetect, pagdikaw kag pagbantay sang pagpameste sang RSSI. Ang training ang pasakupan sa mga tilawas sa mga apektado nga local government unit, Department of Agriculture kag Bureau of Plant Industry. Ang Bacolod City na pilihan nga unang lokasyon sa training bangod sa kumpirmado nga presensya sa peste sa 20 ka LGU sa Negros Occidental kag isa ka LGU sa Negros Oriental. Sandig sa pagtuon, posible nga mabuhinan sang 50% ang sugar content sang tubo nga apektado sang RSSI. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang mas mapag-on nga pagpatuman sang fisheries law, ginkasugtan sang Coast Guard kag DAB-FAR. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginkasugtan sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Western Visayas kag Philippine Coast Guard ang mas mapag-on nga pagpatuman sang mga layi kag pagsulundan sa karagatan. Sino sa DAB-FAR-WB lakip sa mga nakasugtan ang involvement sang PCG personnel sa land-based enforcement operations ng BFAR kaangay sa portside boarding and inspection, market and landing denial, kag information, education, and communications campaign sa mga pantalan. Ginbambit naman ni MCS 3009 Commander Captain Jomark Agre ang isa sa ilan ng experience sa Northern Iloilo nga iya ginakabig promising example sa diin ang mga isda sa banwa ang mabudyag nga sa karon nabatyagan nila nga mas safe kag empowered sila bangod sa presensya sa gintigong depensa sa gobyerno. Sino kay DAB-FAR-WB Regional Director Remy Apari, ang experience sa Northern Iloilo, isa ka pamatud na kung magbinuligay ang mga ahensya sa gobyerno, makadalagid sa matutuod na pagbago sa mga komunidad. Ginpalabot naman ni PCG District Commander Commodore Christopher Auro ang ilang padayon nga pagsuporta sa misyon sa BFAR Western Visayas kag madasig nga pag-aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante kag-graduates ng Iloilo City Community College nga benepisyaryo sa Cash for Work program nagbato na sang sweldo. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbato na sang ila sweldo ang mga estudyante kag graduates ng Iloilo City Community College o ICCC gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Kalahi Seeds Program sa idanon sang Cash per Work for state universities and colleges. Naglabot sa masobra 520,000 pesos ang ginhatag sa 126 ka student beneficiary kag masobra sa 220,000 pesos naman para sa 104 nga ICCC graduates. Sa mensahe ni Promotive Services Division OIC Chief Judith Baratos ang DSWD6, ginhaylo niya ang mga benepisyaryo nga idumala sang maayo ang kinitaan.
Isa sa mga benepisyaryo sa programa ang si Hans Benedict Macalipay. Pahayag ni Macalipay nga ang temporaryo nga trabaho wala lang nakabulig sa iya nga makatipon sang kwarta agoy masuportahan ang iya kinahanglanon kag sang iya pamilya kun hindi dako man ang bulig sini sa iya personal nga pag-uswag. Ang CFWSUC program nagatuyo nga maghatag sa mga estudyante kag mga nakatapos na sa pag-eskwela sa mga oportunidad nga makahatag sang kita samtang nagatanyag sang praktikal nga eksperyensya sa ubra. Ang inisyatibo gindisenyo para i-develop ang skills, work ethic at professionalism sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang masobra 2,400 ka frontline kag civil servants sa national agency sa Pasig City, nagbaton sa allowance kag honoraria. Nagabalik si Marian Grace Aranyata para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa allowance sa honoraria ang mga frontliner kag civil servants ang pila ka national agencies sa Pasig City. Naglabot sa 12.5 million pesos nga city allowance kag honoraria ang ginhatag sa 2,466 nga recipient sang Lunes, Hulyo 9. Naglabot sa 12.5 milyones pesos nga city allowance kag honoraria ang ginhatag sa 2,466 nga recipient sang Lunes, Hulyo 9. Lakip sa nakabaton ng mga barangay health workers, barangay tanod, personnel gikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Technical Education and Skills Development Authority kag Department of Education. Ang paghatag sa allowance sa honoraria isang pamaagi sa LGU agud mahatagan pagkilala kag pagsuporta ang mga frontliner kag public servants sa ilang pag-ubra. Ang allowance sa honoraria ang para sa unang nga semestre sa 2025. Yara sa payout sa Pasig City Vice Mayor Eliezer Chavez kag Association of Barangay Captains o kon ABC President Aljoy Payas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natigay na nga matapos ang Department of Public Works and Highways ng DPWH Region 6 ang konstruksyon sa Alimuno Bridge sa Barangay Alimuno, Pasig City, Iloilo sa probinsya sang Iloilo. Pagod siyang pagbukas ang tulay na umar masulhay nga biyahe sa mga residente sa lugar kag pagdulong sa mga produkto sa mga manghuma. Sa dalong sa pagdumala sa Department of Public Works and Highways, Iloilo 2nd District Engineering Office, kapin sa 57.9 million pesos ang ginpaing nga pondo sa 60 meters nga proyekto. May pre-stressed concrete girder kag reinforced concrete piles foundation nga makasuporta kung may pagbaha. Sa DPWH Officer in Charge, Director Joel Lempenco, ang pagkayo sa taytay ang makabulig man sa mga estudyante nga nag-eskwela sa Alimuno Elementary School. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Online application para sa mga scholarships ng OWA maumpisa na sa Hulyo 16. Nagabalik si Marian Grace Aranyata para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maumpisa na sa pagbaton sa online application ang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA para sa Education for Development Scholarship Program o kon EDSP2 kag OFW Dependent Scholarship Program o kon ODSP1 kag tuumpisa Hulyo 16. Sa anunsyo sang OWA Region 6 magalawig ang online application tubtob Hulyo 31 sini nga tuig. Ang EDSP2 isa ka scholarship grant nga ginahatag sa kwalipikado nga benepisyaryo kung dependent sang aktibo nga OWA members nga naka-enroll sa 2nd year to 5th year sa 4 to 5 year baccalaureate course sa bisan diin nga kolehiyo kon universidad sa Pilipinas. May 85% nga jiwa kag wala sang failed subject sa nagligad nga school year. Ang kwalipikado nga scholar ang makabaton sang tig 60,000 pesos kada school year. Samtang ang ODSP1 naman para sa incoming first year college nga bata o kunutod sang OFW active member, single, ang edad wala nagalapaw sa 21 anyos, may passing jiwa sa previous school year, kag wala naka-avail sa anuman nga OWA scholarship program ang iba nga miyembro sa OFW family. Sa ODSP2 naman, pwede maka-apply ang naka-enroll sa 2nd to 5th year sa college nga bata o kunutod sang OFW active member, single, ang edad wala nagalapaw sa 30 anyos, may passing jiwa, enroll sa Philippine-based college o university, ang monthly income sa OFW ang hindi maglapaw sa $1,000
o kung equivalent kag wala naka-avail sang anuman nga UWA scholarship program ang ibang pangamiyembro sang pamilya. Ang ma-qualify sa ODSP scholar ang magabaton sang 20,000 pesos per school year nga financial assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDRMO magahiwat sa water rescue training agad malikawan ang drowning incident sa Antique. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lakip sa mga prioridad sa PDRRMO Antique ang water safety agud malikawan ng mga insidente sa pagkalumos ilabi na subong nga tig-ululan. Kadungan sini magahiwat ang opisina sang serye sang water safety kag capacity building trainings sa mga rescuers kag sibilyan sini nga Hulyo. Sa July 11, 30 ka miyembro sang quick response team sa probinsya ang magapaidalom sa paghana sa flood rescue kag basic life support sa mga biktima sang pagkalumos. Sa July 16 tubtob July 18, magapasakop naman ng mga local disaster risk reduction officer kag volunteer responder sa Western Visayas sa Swift Water Survival Training. Sandig sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa, ginapananaw nga ang Antique mag-eksperyensya sa heavy rainfall alin Hulyo tubtob Nobyembre sini nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa gangot na balita, magahiwat sa swimming lesson ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kadungan sa World Drowning Prevention Day. Sa kay PDRMO Chief Roderick Train, 35 sa slots ang pagabuksan para sa mga may luyag magtuon sa paglangoy, ilabi na mga kabainhan, mga iloy ka mga working professional nga makabig vulnerable sa water emergencies. Hiwaton ang free swimming lesson sa Hulyo 21 tubtob 25 sa Binerayan Swimming Pool sa San Jose de Buenavista. Agon makaparehistro, magpalista lang sa PDRMO. Kinalooman naman sa opisina nga pinaagi sa lihok, mapataas ang resilience ng komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan nga balita, mas madamo ng estudyante mahimo makapasakop sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest sa Office of Civil Defense, Western Visayas. Ginanunsyo sa OCDWB nga ang contest bukas tubtob 5 ka contestant sa kada schools division. Ang kompetisyon nga hiwaton sa Biyernes, Hulyo 11 sa SM City Iloilo ang mahimo nga pasakupan sa mga estudyante sa grade 4 to grade 6 sa Roman nga eskwelahan sa rehiyon. Ang mga interesado nga tagpasakop kinahanglan magpakita sa certification nga sila ang tiglawas sa schools division, kaupod ang parent consent. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alas 4:20 sa hapon. Nagabayan ito ang balita na tipon kaging bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Diners Bus, mga adlaw sa Webes, Hulyo 10, 2025. Sa kalan sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Pang sa studio, kami Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong nangintag balita, JP Hermas. Madamo ka salamat sa inyong pagpamati. Mayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino.
Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko